Saan tayo, Carl? Sa Genad, Genad tayo. pinakamataas Sa pinakamataas. na pwesto dito sa Big Dome. Oo. As you can see, may Araneta City sa background. So, unlike nung game number 4, nasa ano tayo? Isang kwarto, pero ngayon nasa Genad tayo. Parang gusto mo i-tour yung maganda na Ano, tinutour mo vlog yung mga natin. viewers. Oh, pwede rin. Tinutour Saka mo na. yung viewers, ha? Oo. Pero anyway, pag-uusapan ulit namin, like, nung last game, actually, hindi pala na-post yun. Hindi pala na-post, sorry. But I will talk about game number 5 ng PBA Commissioner's Cup Finals, kung saan overtime, mapit ng overtime, Barangay Nebra winning it by the score of Ano nga ba? 100 to 95. So, Wala. just a 5-point win for Barangay Nebra. So, Barangay Nebra taking game 5, 3 games to 2 lamang sa best of 7 series. They are now 1 win away from winning the championship, their first in 3 years. At Carl, may time dun sa fourth quarter na parang it would look like TNT was going to hold on. Nakita naman natin, maganda nilalaro ni Chris Macolo. And then some of the locals stepping up, Jason Castro, Jordan Edding, RR Pugoy, of course. But sa sama ng laro ng Ginebra, Justin Brownlee took over 54 points career high. Ano to, Brad? Parang pwede mo sabihin Justin Brownlee game to na simply he willed his team to victory. Down by 7 yung Ginebra ata yung, Brad, Round 7. within the last 2 minutes. Tapos nahabol pa nila. Diba? Alam po, pag Ginebra, kaya nila habulin yung mga ganun. Lalo na pag nandyan si Justin Brownlee. So, wala ka namang, di mo kailangan, pwede mong di i-analyze masyado itong larong to dahil pwede mo sabihin dikit yung laro. Both teams had double-digit leads. Pero yun sa dulo, dikit lang talaga eh. Kumbaga, ang difference maker lang talaga, Justin Brownlee, showing you why he is the best import and one of the best imports of all time. If not the best, the GOAT import para dito sa Pilipinas. Kasi yung tema ng series, pag nagko-contribute yung locals, pag talagang mas malaki chance ang team manalo. Itong game 5, struggling si RJ, Scotty struggling, si Troy may talagang up and down kung sabihin natin. But yun nga, Justin Brownlee found a way, 54 points career high niya to, breaking yung 51 niya against San Miguel back, kung tayo nakakamali, back in the 2024 Governor's Cup. Carl, gano'ng kalaking bagay na finals game na si Coach Tim sabi nga niya, ayaw niya sana maging Justin-centric, pero he was left with no choice but to, yun nga, Justin Brownlee. Dahil na rin, as he mentioned, parang pinipilit ng TNT na ganun yung mangyari. Kumbaga, Ginebra naman, they're just, taking what the defense is giving them. Wala ka namang magagawa dahil maraming elite defenders ang TNT na malalaki, Kaya nga. na athletic, na switchable. So, pwede sila mag-switch lahat. So, kung kaya nila mag-defend na single coverage lahat, gagawin nila. And ang advantage naman ng Ginebra, meron silang Justin Brownlee na 3-level scorer na kayang umiscore kung kailan niya gusto. So, wala. Kung yun ang depensa na binibigay ng TNT, Ginebra just has to take advantage. And Brownlee, being the pure scorer he is, kaya naman niya mag-single coverage. Ang tanong lang dito, kung kaya niya i-sustain yun for not just 48 minutes, but 53 minutes. And pinakita niya today na kaya niyang i-sustain yung hot shooting niya for 53 minutes. Si RJ Barrento, it wasn't the RJ na maybe most of the first 4 games yung nilalaro niya, struggling siya, lalo na may times na parang minamama siya ni Jason Castro, nautakan, but in overtime, yung nagparamdam si RJ, made some crucial plays. Gano'ng kalaking bagay yun? Siyempre, malaking bagay yan kasi feeling ko naman
nararamdaman na lahat ng locals na napapagod na si Justin, na si JB, na kailangan ng locals mag-step up. And syempre Ron J was, feeling ko, he stepped up. He was willing to step up naman, na kahit medyo struggling nga siya nung una. Pinakita naman niya na he's the top playmaker dito sa ating Commissioner's Cup, and with a nice, di ba, yung pinakadulo, nice assist siya kay Troy Rosario. So, feeling ko naman, kumbaga, simply, it was the locals needing to step up, na feeling nila na tulungan naman natin si JB dahil hindi tayo manalo kung puro JB lang tayo. Gaano kalaking panginayang to for TNT, considering, yun nga, as we mentioned, may production talaga, not just from CMAC, but again, RR Pugoy, Jason Castro, even Jordan Heading. Gaano kalaking panginayang to? Malaki, kasi feeling ko nung second half, TNT na to, Brad, eh. Feeling not to take anything away from Ginebra, pero feeling ko it was TNT yung may control nung laro no second half. Sila nga yung may 11-point lead nung third quarter ata yun. And medyo slowly but surely lang na hinabol ng Ginebra yun in the fourth quarter, and syempre lumamang na sila sa overtime. So I think this game was TNT's to lose. So kung ituloy lang nila yung pangyayari, yung mga ginawa nila no first three quarters, feeling ko sila yung kumbaga sila pa rin yung may slight edge sa Ginebra sa series na to. Parang feeling ko sila yung mas malalim talaga. Pero yun nga, medyo marami lang siguro mga point blank misses sila nung dulo, at di sila medyo hindi nila napakita yung siguro killer's instinct nila. And of course, JB was there to save the day para sa Gin Kings. So game 6 will be on Sunday dito pa rin sa Araneta. Carla, sa series na to, medyo papansin na natin si Brownlee kanina, ika nga nila lakad varsity na, parang ika na. And then of course yung si Calvin Optana and Scotty, may mga iniinda na rin na how will that play out in game 6, knowing na itong dalawang to, si Calvin Optana and Scotty Thompson are two the biggest players for both teams. Siguro yung sa locals medyo lang feeling ko ba cancel out lang sila each other. Yung tingin ko naman ang susi pa rin dito yung si imports, yung imports, particularly nga si JB. Sinabi na nga ni Coach Tim nung last game pa lang na ayaw nilang maging Justin reliant actually in term ni Coach Tim. So ang tanong dito, kung kaya nga masustain ni Justin to, na siya yung magdadala hanggang kunwari game 6 and game 7. Kung ganito pa rin yung tema ng laro na puro Justin lang, may chance ang feeling ko TNT na feeling ko they will have the fresher legs sa game 6. At least game 6 lang Not necessarily game 7 or kung abot man ng game 7. Pero for game 6, I think TNT has the slight edge. Siyempre mas motivated sila. Their backs are against the wall. One loss away na lang sila from elimination. And yun nga, I think they'll try to continue to pounce on that na single coverage lang sa locals, tapos hayaan na lang yung poison nila si Brownlee na lang. They'll pick Brownlee as their poison. So tip off is 7:30 again dito sa Araneta on Sunday. Could be Championship Sunday dahil Carl, bago tayo, kayong mga fans din siguro, bago tayo tumutok sa PBA sa umaga, Game 5 ng NBA Finals, Spurs at Knicks. Carl, championship na rin yan, coronation na rin. Carl, may gusto ka ba i-rant tungkol sa team mo? Sinabi ko na sa'yo lahat Sinabi ko na marami nagsabi sila si De'Aaron Fox daw yung mali dahil hindi niya inubos yung oras, tinira niya. Pero kung ako, syempre fan, gusto ko rin na ganun, na you run out the clock. Pero hindi masyado ako na nagalit kay Fox noon kasi hindi naman dapat umabot sa ganung Brad. Sitwasyon. Hindi na umabot dapat sa ganung sitwasyon dahil lamang ang Spurs ng 29 points. Sinong NBA finalist team na umabot ka na NBA finals na hindi mo kaya protektahan yung 29 point lead? Before ba ng 29 point lead, ano ang biggest
comeback sa ano. Alam ko NBA yung Finals game history. 4 nung Celtics-Lakers. Anong ilan ang lamang? 08, 20... Malaki din yun eh. Ba't hindi ng Celtics? 29? Yung Celtics na... Celtics lamang, tapos yung nag-champion sila Paul Pierce. So lamang sa Nag-3-1 Lakers din yun. Lamang Lakers. Ng 20 plus. Oo. Oo. Snabble ng Celtics. Pero ang difference nun, end of third, dalawa na lang lamang. Ito, yung... Ako, panahon Knicks. Oo. Nung 15 medyo hoping ka pa, pero hindi siya yung bigla-bigla eh. Oo. 15 naging 18, 12 naging 15, 10 nagiging 13. Nakadikit pa eh. Oo. Nakamatch pa Tapos yung Spurs. si Anunoby, si Alvarado, gumagawa. And then, yun na, ako kahit pasensya na, but I'm very happy na 3-1. Siyempre, Pero di pa rin deserve ako, niyo, Brad. Deserve niyo ang ano. di pa rin ako Deserve niyo kampante. manalo. Kami hindi. Alam niyo yan mga fans ng Ginebra, kayo din, may doubt kayo before talagang matuloy itong championship, talagang masaya ako sa Knicks fan. Knicks fan since 99 finals. Yeah. Pero ito ko kaila, yung last play nung game number 4, Mm. tingin mo tama yung by design yun? I mean, hindi naman na ititira ni Bronson. I mean, pabor sa kanila if nag-draw away si Wemby sa paint to challenge yung kung naman ititira ni Bronson, which happened in New York's favor. Okay na. Feeling ko naman, all throughout the regular season, hinahayaan naman si Wemby na mag-close out siya sa perimeter. Di ba? Although siya ang, siyempre, paint talaga siya dumidepensa. One-man zone nga ang Spurs, Brad eh. Siya yung zone nila na ilalim lang siya. Pero, when necessary, kung kailangan, kaya niya lang bas kasi Challenge. gano'n naman siya ka-mobile eh. Tsaka agile eh. Hindi naman siya defensive liability sa perimeter ah. Kaya niya mag-close out. So, feeling ko naman okay lang yung depensa na ginawa ng Spurs. Yung ano lang, kumbaga, usually kasi pag gano'n, mabilis din yung ano eh, yung ang tawag niyan, yung rotation pala, defensive rotations ng Spurs eh. Nakita mo no game 4, ganda ng defensive rotation nung na-block namin si Shamet, na-block ni Wemby si Shamet. Ganon yung all throughout the season naman ganon kaganda yung ganon kabilis yung defensive rotation ng Spurs. Nito lang di yata na si Fox na yata yung ano eh, no? Si Fox kasi yung dumobol. Kung hindi lang niya dinobol kasi kaya ni Wemby, hindi feeling ko. So kung nabanggalan niya konti si ano, na-body lang niya konti si OG. Baka hindi naka-recover si OG para makuha yung offensive rebound. I like to think na talagang plano ng New York yun na ano eh, na ganun. Para ma-draw yung double team. magkaroon sila ng, dun sa last play para magkaroon sila ng chance to win the rebound and yun nga, nangyari. So feeling mo magdo-double ang Spurs dahil na kay Bronson? Kasi may times na pag bola ni Bronson, automatic. nung mga crucial stretch ng yun, game 2, si Wemby na yung tumatao, even game 1 din eh. But yun nga, pabor sa amin, and then 3-1 na kami. Yan pa yung isang nakakainis sa Spurs eh. Nakakalimutan nila na ang galing rin ng mga elite defender na pag-usapan natin dito sa TNT, mga galing yung mga elite wing defender nila. Ang Spurs, Brad, ang dami rin nilang elite wing defender. Nakakalimutan nila na hindi na nila kailangan mag-double. Para sa akin lang, siyempre, hindi naman ako coach, sino ba ako? Pero feeling ko, kaya na ng Spurs mag-single coverage sa lahat. Para wala kang ma-miss na na box out. Okay. So, tignan natin kung anong mangyayari sa Sunday. Wala na, champion na kayo. Tapos Hindi pa. Hindi na ako umasa. Hindi pa. Pero yun nga, it will be a big day for basketball fans. Umaga, NBA Finals, Game 5. Then, sa gabi, Game 6 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Dito pa rin sa Araneta. If makuha ng Ginebra, champion sila. If TNT wins, Game 7, Wednesday sa Mall of Asia Arena. So, yan na muna ang usapan natin. Carl, thank you ulit. Thank you. Usap ulit tayo on Sunday. And thank you po sa mga nanood. And we'll see you on Sunday, Championship Sunday, for game number 6 ng PBA Finals. Good night. See you around. Okay.